guys! Again, welcome back dito sa aking YouTube channel. Again, this is Yana and today's vlog, bago pa rin na loan app, ang isi-share ko nga sa inyo, itong Your Son Loan Peso Loan in PH or in the Philippines. Under nga daw ito ng the best instant lending online. Ay kota daw ito mga beshies, quick lending. Yung loan app na ito ay merong 4.2 star na kung tutuusin medyo okay yung star nga, kung ito nga yung pagbabasehan natin, pero okay din kaya makautang dito. Kasi diba minsan sa mga loan app, empleyado lang din nila yung naglalagay ng star. Kaya busisihin nga natin kung totoo nga ba na pwede tayong makahiram hanggang 25,000 pesos. Yung service fee ba nito ay mababa o di kaya mataas na naman? Yung interest ba ay mababa or mataas na? Pag i-download nyo nga ito at i-open, agad-agad ito yung makita nyo mga beshies. Kailangan daw natin maglagay ng ating mobile number na naman at same lang naman ito sa mga ibang loan app na matatanggap na one-time password. Kailangan mag-agree sa privacy policy at yung service agreement. Nakalagay na please submit your personal information and get your quota. Click nyo nga lang yung apply or click nga lang natin yung apply at agad-agad kailangan nating sagutan nga itong personal information. Yung province of residence, city of residence, yung postcode, educational level, marital status, at yung work information, kailangan yung masagutan lahat yan. Yung profession, how long have you been working here, monthly salary. Diba? Same-same lang naman kapag sinasabi nating online loan app, halos pare-pareho lang yung mga tinatanong na details. Okay? At next, ang emergency contact. Loan app na ito, tatlo lang yung hinahanap nila na emergency contact. Kailangan din natin masagot itong credit standing. Sagot ko nga ay puro no loan. Is it overdue in the past month? No loan. Maximum overdue days in the past month? No loan pa rin. Total borrowings in the past month? No loan at the number of loans in the past month. No loan pa rin. Diba? Kailangan daw natin makapag-upload nga ng isang valid government ID. Pwede daw dito yung UMID, National ID, yung SSS, yung Teen Passport, Driver's License, Postal ID, Voter's ID, at Health Card. Next nga, yung face identification. Please put your face in the frame and take a photo. So, itatapat lang natin yung phone sa ating mukha. Then, next nga, ay kailangan nating mamili kung saan natin gustong matanggap yung loan proceeds. Pwede ito sa GCash, PayMaya, GrabPay, OmniPay. At GCash naman yung pinili natin. At once na na-click mo mga beshies yung next, ay marami din pala itong pagpipilian. Sa loan app pala na ito, meron itong iba't ibang offer like itong Coral Cash, Peacock Loan, Parrot Peso, Coral Cash daw, pwedeng makahiram hanggang 35,000 pesos, 0.80% reference interest rate. Yung Peacock Loan daw, quick lending, 35,000 pesos yung pwedeng mahiram at hanggang 0.80% reference interest, anon din sa Parrot Peso. Ang sinubukan nga natin ay itong Coral Cash. Kung makikita nyo dyan, kapag 10,000 daw yung loan amount, meron itong 7 days na loan terms. Merong service fee na 8 pesos, interest na 100. Ang matatanggap daw ay 9,892 dito nga sa 10,000 pesos na loan amount. So kapag isubmit mo yung kailangan mong magantay ng ilang minuto nga para i-process ng loan app na ito ang ating loan application. So kung makikita nyo dyan, merong nakalagay na under review. At in the loan processing, the final approved amount depends on your credit assessment. Maintaining a good credit record can increase the approved loan amount. Kailangan nating mag-antay ng ilang minuto or oras para i-process nito ang aking loan application. At habang inaantay ko, abay nag-check na naman ako sa mga reviews sa kanilang app. Nakakaloka kasi napakarami yung negative dito or negative yung kanilang reviews. Like, sabi nga nitong isa, loan not disbursed. My loan was approved yesterday, but I haven't received anything until now. I don't know what's taking it so long. The customer support haven't been responding to my email as well. Itong isa naman, huwag kayong umutang dito. 2,000 mo, 1,068 lang take out dahil bawas sa interest at service fee. Diba? At itong isa naman from 3,000 to 1,700. Oh, come on. Diba? So, kung makikita natin dito mga beshies, mataas na naman yung processing fees, yung mga interest. Kasi yung 2,000 pesos, bali ang matatanggap lang ay 1,068 pesos.
dahil nga po marami na yung binawas na interest at kung ano-anong fees pa yan. At itong isa nga, 3,000 pero ang natanggap lang ay 1,700. Please lang, huwag nyo na namang utangan yung loan app na ito kasi base nga dito sa mga umutang ay hindi maganda at sana talaga hindi rin maaprubahan yung loan application ko. Actually, lagi akong chinecheck yung app nila pero parang walang feedback doon sa loan application ko. Under review pa rin. Kaya sana hindi talaga maaprubahan kasi ayon sa mga reviews dito nga ay hindi siya magandang utangan. Napakataas na naman yung service fees. Okay? Please lang, wag na kayong umutang sa ganitong mga loan shark, diba? Kasi instead na makatulong nga sa atin, ay mas lalo pa tayong malulubog sa utang. So yan lang mga beshies. Anyway, thank you for watching. Please don't forget to click the subscribe button. Sana i-like nyo din yung ating video at huwag nyo kalimutan na i-share. Thank you at see you on my next video. Bye-bye! Subscribe na para makasali sa pa-GCash at cellphone giveaways na mai-announce every 25th of the month. Mechanics. 1. Find the 3 words in this video. 2. I-comment ang 3 words in order. 3. Like this video, subscribe, comment, and share. If declined sa bank and other loan apps, pwede niyong subukan yung ibang options. See the links sa description at sa comment section below. Click the link and apply. Disclaimer: try or apply at your own risk.